Usapan natin ngayon ang nangyayari sa Widow's War. Galit na galit nga itong si George matapos niya matuklasan na may kinalaman pala itong si Sam kung bakit namatay itong si Paco, kung kaya't namumuo ang kanyang isipan na posible nga si Sam ay may kinalaman din sa pagpatay kay Basil. Lalong-lalo na si Basil pala ang may hawak ng video kung saan nakita ni Basil ang lahat ng pangyayari. Sinabi niya dito kay Sam na maaaring pinatay niya ang kanyang asawang si Basil dahil nga rin sa hawak niyang video. Ngunit ipinaliwanag ni Sam na hindi ganoon ang nangyari sapagkat binlockmail siya nitong si Basil. May maitim na plano siya sa kanyang asawang si George. Sinabi nito na ginawa niya ang bagay na iyon sapagkat gusto nga nitong si Basil na ipapatay nga itong si George. Hindi makapaniwala itong si George sa sinabi at ibinunyag nitong si Sam. Sinabihan pa niya ito na gumagawa lamang ng kwento at sinisiraan lamang ang kanyang asawang si Basil kahit ito ay patay na. Nga sa nagkagulo nga ang dalawa at hindi na magkaintindihan ay nagkasabunutan at nagkasakitan na nga ang dalawa. Mabuti na lamang at dumating na itong si Jericho na agad naman ay inawat silang dalawa. Sinabi nito na kung ano ba ang ginagawa nila sa isa't isa, bakit sila magpapatayan. Hindi man lang nila iniisip na silang dalawa ay buntis. Idinadamay nila sa gulo ang mga bata ng mga inosente at wala namang kinalaman. Sinabi ni Jericho na kung ano mang nangyari sa kanilang pamilya ay dapat hindi nila pati ang mga anak ay idadamay. Itong si Sam matapos matuklasan na hindi na lang pala siya lang ang buntis sa loob ng palasyo sapagkat maging ang kanyang dating best friend na si George ay buntis din pala. Kaya hindi na siya ngayon nag-iisa. Parehas na silang nanganganib ang mga buhay dahil na rin sa meron na pumapatay sa loob ng palasyo. Dahil nga sa ang kanilang binubuntis ay mga dugong palasyos. Naawat naman sila at nagsiuwian din. Ngunit sinabi ni Aurora dito kay George na kung gusto niyang patayin itong si Sam ay dapat paanakin na muna niya ito bago niya patayin. Pinangangalagaan ni Aurora ang samantala, napapansin din ni Ruth na ganun din itong si Galvan kung paano niya tratuhin itong si Sam. Ganun din itong si Galvan sa kanyang anak na si George. Kaya naman napasabi niya na ganun ba talaga ang mga dugong palasyos kung saan wala silang pakialam sa mga nanay ng mga apo nila. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang mag-inherit ng kanilang kayamanan. Ang mga apo, wala na silang pakialam. Kung ano mang mangyari, wala silang concern kina George at kay Sam. Inis na inis itong si Ruth. Ngunit sinabihan siya nitong si Galvan na wala umano siyang panahon na magdadrama. Ang mahalaga sa kanya ay ang apo lamang niya, yun lang. Ngayon, itong si Ruth dahil nga sa naramdaman niya na ang mga palasyos ay tala mga walang puso, hindi nahahabag sa kaniyang mga anak. Kung kaya't gagawa siya ng paraan nang sa ganun ay hindi mapahamak ang kanyang anak na si Georgina. Lalo't ang Palacios Killer ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahuhuli. Hindi pa rin matukoy kung sino nga ba ito. Samantalang ito na namang si Sam ay naghahanap ng paraan lalo't siya ngayon ay nasa hot seat, pinagbibintangan at idinidiin nga sa kasalanan, lalong-lalo na itong si Aurora kung saan galit na galit din dito kay Sam matapos matuklasan na siya pala ang tumulak sa bangin dito kay Paco. Kung kaya't hindi ito titigil hanggat hindi maparasahan itong si Sam. Dahil alam nga ni Sam na tinutugis na nga siya ay gagawa siya ng paraan. Susubukan niyang umalis mula sa mansyon, ngunit hindi siya makaalis sapagkat maraming humaharang. Si Aurora ay masyadong mahigpit sa kanyang mga bodyguard at talagang ibinibili na walang kastilyo na makakalabas sa mansyon na iyon, lalong-lalo na itong si Samantha. Kung kaya't nagtago nga itong si Sam hanggang sa isang room ang kanyang mapuntahan at ikakagulat nga niya ang kanyang makikita sapagkat ang taxidermy nga nitong si Paco ang kanyang matuklasan kung saan tela buhay na buhay ang kanyang mga balat, ngunit ito ngay wala ng buhay. Ginawa ito ni Aurora sa pag-aakala natin na si Paco ay buhay at na kanyang nakakausap ay hindi pala. Ito isang taxidermy lamang at nag-hallucinate lamang